Alright, nandito na naman tayo mga kaibigan, reaction video na naman tayo dito kay Coach Tab Baldwin. Na ito pa lang si Coach Tab Baldwin na ito ay nakakatakot pala mga kaibigan. Dahil yung asawa niya ay nagsalita na, okay? Na ayon sa kanya ay hindi daw safe ang mga bata dito kay Baldwin. Dahil siguro ay may galit ito sa mga bata, masyadong brutal. Kaya itong asawa niya, dati noon ay nagbabala na sa Ateneo. Kaya lang, ang Ateneo ay hindi pinansin. Ito mga kaibigan, panoorin natin itong Baldwin White claims warning Ateneo that kids are not safe. Lumabas sa Facebook page ng New Zealand-based lawyer na si Tudor Clee ang pahayag ng asawa ni Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin na si Effie. Si Clee ang nagpakilala abogado ni Effie. Ang sabi ni Effie sa video, nagbabala siya sa Ateneo de Manila University na hindi anya ligtas sa mga bata sa paligid ng kanyang mister. Ayan mga kaibigan, ito yung asawa ito ni Coach Tab, okay? Ay tunay ito pag asawa na ang nagsalita kasi nga alam niya ang ugali ng kanyang asawa, di ba? Asawa ni Coach Tab Baldwin nagbabala umano, na diligtas ang mga bata mula sa kanyang mister. Okay, continue lang. Inibok daw niya ang universidad na alisin sa kanilang campus si Baldwin. Pero sabi ni Effie, sinubukan anya siyang patahimikin ng Ateneo. Ganon. Dangerous na pala itong lalaki na ito. Bakit ganon? Okay? Bakit naman ang Ateneo ay kung hindi sumunod, Pag may mga ganyang babala, ay dapat pag-aralan ng Ateneo, di ba? Ng mga university. Kasi nga, sinabi ng ganito asawa, hindi ligtas. May galit siguro ito si Baldwin ito sa lipunan or may galit sa kanilang bansa or sa mga Pilipino. Di ba? Or masyado namang brutal talaga. Continue lang. Legally married pa rin daw sila pero iniwan niya si Baldwin noong 2020. Nagsalita raw siya para tiyaking hindi may uugnay ang kanyang pamilya kay Baldwin. Tama. Ayan, galit talaga ito. Kasi nga mga kaibigan, hindi naman magsasalita ang asawa kung hindi galit sa iyo. Siguro ito si Baldwin ito, may nagawang hindi maganda sa kanya asawa. I repeatedly told the Ateneo University that children are not safe around him. Ayun, hindi daw safe around him. And it was their duty to remove him. I urged them to move him away from the campus, the university campus, and they proceeded to launch a campaign of intimidation and silencing. Bakit ang Ateneo ay hindi sumunod? Nagbabala na ang asawa dahil ang mga bata talaga ay hindi safe, mga estudyante. Ayan, ngayon may nangyari. Paano yan, Ateneo? Dituruan kayo ngayon. Magtuturuan ang Ateneo at magpapakunwari ay magpapalusot. Nako. Nakausap ng GMA News ang abogadong si Clee mula sa New Zealand. Kinumpirma niyang kasal pa rin daw sina Baldwin at si Effie. Sa isa namang post sa X, nagbigay ng saloobin ang pinakilalang stepdaughter ni Baldwin na si Giota Calogiru. Sa pakikipag-usap ng GMA News kay Clee, kinumpirma niyang si Giota ay isa sa 4 na anak ni Effie mula sa nauna nitong asawa. Ganon. Dalawa asawa. Hindi niya nagkaanak sina Coach Tab at si Effie. Si Tudor Clee ay nakumpirma ng GMA News na barrister at solicitor sa New Zealand. Ay, ganon. Ateneo de Manila pala, University. Pero itong maganda dito mga kaibigan, itong nag-offer naman ng Ateneo de Davao, nag-offer ng scholarship sa 6 na kapatid ni Baterbonia, okay, ni ito, Rene. Okay. Sa huling araw ng burol sa Davao ng namayapang Ateneo basketball player na si Rene Baterbonia, nagbigay ng mensahe ang kanyang ina na pinasalamatan ang mga nagbigay ng suporta sa kanilang pamilya. Ito, ibig sabihin, pag nagbigay ng scholarship sa 6, hanggang na yan, college, hanggang mag-graduate. Makakatanggap naman ng scholarship mula sa Ateneo de Davao University. Ang Dapat bayaran ng Ateneo, 100 million. 100 million kasi buhay. 6 na kapatid ng atleta. Mula sa Davao City, nakatutok live si JP Soriano. Kasi mariremember mo yun Mariremember mo na, ay dito namatay ang sa school na ito ang mga kapatid, parang ganun. Di ba?
At dahil dyan, Ivan, mga kapuso, matutupad na nga ni Rene Baterbonia ang kanyang pangarap na mapag-aral ang kanyang mga kapatid habang patuloy naman po ang pagdating ng mga nakikiramay kay Rene dito sa Davao City. Daming tao. Ito pa. Pero dito tayo sa kay Coach Tab Balbin. Nagpakita na daw. Ito pa. Nagpakita na. Lumabas na. Lumabas na sa lungga. Akala ng mga tao tumago na eh. O kaya tumakas na. Kasi nga, bali-balita, posible daw ma-deport. Nagpakita na sa publiko si Ateneo Coach Tab Baldwin sa kauna-unang pagkakataon matapos Nagpakita na. malunod sa team building ang mga atleta ng Ateneo Blue Eagles na sina Rene Baterbonia at Divine Nadili. Ito nga, basahin nga natin ang comment muna dito sa isa. Ano ba yun? Nawala na. Ayan, basahin natin yung isa dito sa mensahe nung mensahe nung asawa. Okay. Claim she won Ateneo. Their fix it for ya. Okay, $1 million lawsuit. Ay sa Amerika ito mga kaibigan. Pag nangyari talaga ito, million talagang bayad dito. Baka 50 million, 30 million, ganyan. 100 million. Not safe. This guy has a history. Ganun. Hindi pinakinggan ng may abuse na kalokohan ito. Baka mamaya gumagalaw pa ito mga estudyante ng babae. Nako. Lalo na kasi alam naman natin mga foreigner kaya dapat kasuhan mismo ang Ateneo de Manila. Sino ang kakasuhan sa Ateneo de Manila? Ay mga teacher. Nako, kawawa mga teacher doon. Damay-damay na. Hindi, yung may-ari na mismo. Principal. Kasi baka may ordinarong teacher doon, wala namang kasalanan, hindi kasama, di ba? Mga principal, may-ari. Ang gulo ng caption. Coach Tab is all about high risk, high reward. This will significantly increase the performance of the player to ensure the championship title. Dapat sa lang sila nag-training? Sa pool. Huwag dun sa lakas ng dagat. Ayan, may nangyari tuloy. Ano ka ngayon? Di ba? Naungkat ang history ni Coach Predator. Ganon. Predator pa ito. Baka may lumabas pa. Mga ginawa niya ng kalokohan. Ateneo reputation is cooked. Nako. Talaga naman. Continue natin to. Continue pa. On leave si Coach Tab habang gumugulang ang kaliwat ka ng investigasyon. Ayon naman sa pamunuan ng Ateneo, desisyon nilang manahimik muna sa issue si Baldwin. Nasa frontline na balitang yan, Mon Gualvez. Bakas sa mukhang lungkot ni Ateneo Men's Basketball Team Coach Tab Baldwin nang sumama Bakas sa lungkot. Kasalanan mo yan. Malungkot-lungkot ka. Dumali ka. Dami mong alam eh. Madaming alam itong coach na ito. Ngayon, anong masasabi mo? sa candle lighting and vigil sa Ateneo de Manila University. Ito ang unang pagkakataong nagpakita sa publiko si Coach Tab matapos malunod ang dalawang Blue Eagles player na sina Rene Baterbonia at Divine Nadili. Nagtipon-tipon ng Papagtanggol ng Ateneo ito. Ateneo community para magbigay pugay sa dalawang student Dahil pa naman mga athlete. foreigner. Sinundan niya ng memorial mass sa College Chapel ng Universidad. Higit 100 faculty members ng Ateneo ang nanawagan ng transparency at accountability sa nangyari. Kitang-kita naman eh. Kitang-kita naman ang mga pangyayari doon. Nalunod yan. Nandun sila. Sa panayam sa programang Storycon sa One News, unang nanawagan si Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio kay Baldwin na lumantad na. Buong bayan, galit na. Ay, talaga naman magalit ang bayan. Buong bayan, nagdadalamhati. Ay, magkagalit buong Pilipinas, hindi buong bayan. Kasi nga, sinabi mong bayan ng yan. Buong Pilipinas, gagalit, pati sa abroad. Kasi napapanood dito ng mga, kahit mga international, college, mga international sa mga ibang bansa, mga university. Itong coach pala nito, loko-loko. Basketball ang training doon sa swimming, ligo. May tali daw May tali sa paa. Kunwari, tatanggi na ngayon na may tali sa paa. Kunwari, wala. Para makaligtas naman sila. Ayan pati mga senador natin. Ilang senador na kapwa-atleta ang dumalo sa burol. Ayan, mga senador, pumalag na rin. Alam naman natin, mga senador malapit ng eleksyon Kaya medyo papogi din. Masamang inalala ng pamilya at teammates ni Rene Baterbonia ang buhay ng namayapang student athlete. Ilang senador din ang dumalaw sa kanyang burol.
Nalahokan na yata ito ng politiko Ang mga politiko talagang laging Narito ang agenda report ni Andrea Ang bagay, normal lang yan. Salve. Pero pangit pa no? Parang, ano ba pag ordinaryong tao ang nagdalaw, okay lang. Pag politiko, medyo pa, Live mula Ewan ko ba? sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City. Pero ang mga politiko, di mo makita sa mga ordinaryong lamay. Siyempre, sa mga highlight, lang. May mga highlight na mga ganitong pangyayari. Kasi trending. Dinadalaw nila. Di ba? Ang mga politiko, pag mga senador, pag mga ordinaryong lamay lang, yung mga ordinaryong tao, magdalaw yung mga yan. Ito, sikat na sikat ngayon. Basahin natin ang mga comment Papalag din dito mga tao. Bakit sa data and training? Nasa pawa na yung Mindanao 7.8 earthquake. Bakit dalawa lang silang training sa dagat? Di ba lahat naman sila pag may training? Siguro ito dalawa, naghiwalay ito. Or doon sila kinuwan. Doon sila area nila. Dinala. Ganun yan O doon kayo sa area na yon. Kayo naman, o kaya kayo muna mauna, ganun. Doon kayo. Di ba? Atleta ito, dapat ito, varsity ito Dapat ito talaga, pag pinadala ng school sa mga ganyang training, may nagbantay dyan in case na may mangyari. Di ba? May nakatingin. Ayan Pati may-ari ng Eksklusibong humarap sa News 5 ang may-ari ng resort kung saan pati lahat na. Damay-damay na ito. Ayan nangyari. Pag-ahon sa dagat ng mga labing Ayan. Nakuna ng na kamera Rene itong Baterbonia pag-ahon na ito. at Divine Adili nakuhanan ng drone video. Ayan, ito tayo. Naka-alerto CJ Turida. Ayan nakuna ng video. Ayan. Ang una daw nakuha dito si Divine Adile. Ngayon, hindi alam daw ng rescuer, mayroon pa palang isa. Ayun na nga, si Rene pala yung isa na yon. Huli. Nakuhanan sa drone video ng Aurora MDRRMO ang pag-ahon mula sa dagat ng mga labi ng basketball player na si Rene Baterbonia. Babata pa Huwag na natin panoorin niya kasi bakit wala nakabantay dyan para sa mga basketball player? Kahit nga, ayun maraming tanong. Bakit nga mga kaibigan? Okay? Anong masasabi niyo dito? Asawa niya nagsalita na. Ayaw. Diba? Ayan ang asawa niya Diba? Pati asawa niya nanggigigil dito kay kay Coach Baldwin ito. Baka nga naman madami itong asawa at siyang mga anak, diba? Kasi alam din itong babae na ito yung ugali ni Coach Baldwin, diba? Ateneo mananagot sa kaso. Grabe to mga kahombre ko. Sika makaganda. Like prospect ho siya talaga kasi eto ang lulupit ho ng mga highlights niya. Si magagago na dumadali. Alright, hanggang dito na lang mga kaibigan. Anong masasabi nyo? Dito sa nagtitrending ngayon na ito si Coach Tab Baldwin ay talagang nakakagigil. Okay? Hanggang dito na lang. Subscribe my channel. Don't forget, comment. Bye-bye. Thank you.